Opo. Itong matatag curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong K-10 program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000. Yung mga tinamaan po ng Bagyong Egay, sila po yung priority natin sa budget natin for repairs this year. Pero kung hindi po umabot yung repairs nila by opening ng August 29, ay immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin. Dahil wala na pong learning disruption ang direction ng Department of Education, lagi pong blended learning or in-person classes. So, tutuloy-tuloy ang pag-aaral kahit merong problema sa classroom. Alright. So, yes, yun ang naging temporary solution natin. Balik tayo dun sa sistema mga nabuo natin nung lockdown. Kundi pa magamit yung Salamat po. Thank you. Salamat po. Next question. Next. Alan Francisco, PDB4. Hi, Mr. President. Good morning. Hi, VP Sara. Magandang umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag curriculum, sir? It's very significant because here we are trying, ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Kasi nakasama na rin ang mga takto includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM, at tinatawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag-technical training o itutuloy nila. So that's more or less the big system changes that we are doing. Yes, opo. Itong matatag curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong K-10 program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And sa key stages, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on math and reading. And then, ang science natin papasok pag grade 4. Para na ako education expert na. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, VP. Miss Jinky Baticados, IBC 13. Hi, sir. Good morning po. VP. Ako dito, ako mali. Sir, sinusuportahan niyo po ba yung ipinapanukala, yung opening ng classes ibabalik sa dati sa pre-pandemic pandemic schedule? Thank you po. Ibalik yung schedule ng pinag-uusapan nga namin. We were talking with the teaching staff here. Tinatanong ko sa kanila ano yung preference nila. Kaya pinag-aaralan natin, the DepEd is in the process, sila sa kasalukuyan, ay meron silang ginagawang study kung ano ba talagang pinakamaganda. Siguro ay malaking tanong yan eh. Hindi ganun kasimple yan. Kasi nung pinaltan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So, wala naman kaming preference. Mas gusto namin ito, mas gusto namin yun. Hindi naman. Titignan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda. Both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative non-teaching staff. Dahil
kailangan papapasukin natin sila, mainit na masyado, baka hindi na kayang gawin ang trabaho nila, magkasakit pa. Sir, last question, Let Narciso, DZRH. Good morning, Mr. President. Sir, isa po sa mga ipinangako ninyo noong kampanya, yung pagtaas sa sahod ng teachers. Pero sa proposed 2024 national budget po, walang alokasyon para sa salary increase. Kailan daw kaya yung kanilang dagdag sahod? Yes, meron tayong increases sa salary standardization law. In tranches yun every year. And noong pagpasok namin last year, pag-upo ko, nag-utos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng sweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you, Madam Vice President.